you believe, mga kapatid? Hallelujah. Your prayers. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, O Diyos. The answers on the way. Yes. There's some miracle in the making for you today. Minsan pa ating awitin, there's a miracle in the making. There's a miracle. Tuloy natin awitin ng Panginoon. One just for you, your Father is working here right now. Amen. Hallelujah. Your prayers have been heard. Amen. Hallelujah. The answers on the way. Salamat, Panginoon. There's a miracle in the making for you. For this time at committed. Hallelujah. There's a miracle. If you believe it tonight. There's a miracle. Do you believe it, church? Hallelujah. Hallelujah. May ginagawa ang Diyos. Hallelujah. One just for you, your Father is working here right now. Salamat, Panginoon, sa iyong nagawa. Hallelujah. Your prayers have been heard, and the answers on the way. Hallelujah. There's a miracle in the making. Hallelujah. For you today. Everybody say amen. Hallelujah. Sino nagpapasalamat sa gabi ito, mga kapatid? Purihin ang Diyos, purihin ka, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga gawa at mga ginagawang bagay, O Diyos. Salamat sa iyong mga kabutihan, sa iyong mga banal. Salamat, Panginoon, sa mga himala na iyong patuloy na ginagawa sa iyong iglesia. Hallelujah, hallelujah. Sa iyo, O Diyos, ang mga papuri at pagsamba. Tayo may manalangin, dakila at banal naming Diyos, muli kami ay nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon. Ang lahat, O Diyos, ay tunay iyong inihanda, Panginoon, ang lahat ng bagay para sa bawat isa, para sa aming mga pangangailangan. Panginoon, sa gabing ito, O Diyos, walang ibang bagay na kami, O Diyos, kinagagalak, kundi makapiling ka, Panginoon, sa magitan ng iyong banal na presensya. Muli, O Diyos, ay makasama ka, Panginoon, sa magitan ng iyong mga salita. Minsan pa ay maka-fellowship, makaniig ka, O Diyos. Dahil ang mga panahon na ito, O Diyos, ay tunay, Panginoon, na mayroon kang mga bagay na inihahanda sa bawat isa, sa iyong iglesia, O Diyos. May mga himalang bagay na inihanda mo na, Panginoon. May mga mabuting bagay na iyon ang inilatag sa aming harapan. Hallelujah. May mga bagay ka, O Diyos, ayon sa iyong mga pangako, ay iyon ang inihanda upang aming tamuhin sa huling mga araw. Tunay, O Diyos, katulad ng buhay na walang hanggan na iyo, O Diyos, pinagkaloob sa bawat isa. Hindi pa man kami pinapanganak, lumilitaw, ay inihanda mo na ang bagay na ito, O Diyos. At ikaw nagsabi, sa kanila na sasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah.
sa kanila na nasasampalataya at susunod sa iyo, sa kanila na mag-iingat ng iyong salita. Hallelujah. Kaya Panginoon, muli sa gabing ito, salamat Panginoon, tunay ikaw ay buhay, ang iyong salita ay kumikilos, ang iyong banal na Espiritu ay patuloy na umaakay sa amin sa buong kapasyahan, O Diyos, ng iyong mga salita. Kaya purihin ka sa gabi ito, Amang Banal. Minsan pa kami nagpapasalamat for this privilege, for this fellowship. Hallelujah. Bagamat Panginoon, maaaring hindi namin kapili ang iba, O Diyos, sa gabi ito, subalit ako'y sumasampalataya na kung paano ka gagawa sa aming kalagitnaan, ay gayon din sa kanila, O Diyos. Maging sa kanilang mga tahanan, Panginoon, hallelujah, na sumasampalataya at mayroong pag-asa. Ang Diyos ay buhay, hallelujah. May pangako ka ng kalayaan, may pangako ka ng kalakasan, may pangako ka ng kagalingan sa mga karamdaman, hallelujah. Mayroon kang pangako ng kapayapaan, ng kaayusan, O Diyos. At sa kanila, Panginoon, na patuloy na magpapahayag ng kanilang mga pananampalataya, bayangin, O Diyos, pangyarihin mo sa gabing ito. Panginoon, ayon sa iyong mga salita, salamat sa gabi ng pananalangin, minsan pa na kami dinala mo sa lugar na ito, O Diyos. Salamat sa maayos na iyong pag-iingat sa bawat isa, sa aming pagparito. Salamat sa mga pag-iingat sa mga daan. Salamat, Panginoon, sa mga pangangailangan na hindi mo pinagkulang ang bawat isa, O Diyos. Maging sa aming mga espiritu at kaluluwa, O Diyos. Salamat sa mga kalakasan, Panginoon. Salamat sa iyong pag-akay, O Diyos. Dinadala mo kami sa isang tiyak na pag-asa sa uling mga araw. Patuloy mo kaming inaakay sa iyong kabanalan, sa iyong banal na presensya. At tunay nga, O Diyos, na sa iyong presensya ay nandoon ang lubos na kagalakan. May you bless once again your word, your servant and your people. Sa kanila na mayroong pangailangan sa gabing ito, O Diyos, ako'y sumasampalataya na mayroon ka ng inihandang mabuting bagay, O Diyos. Aming mga kapatid na dumadanas ng mga struggle, maging sa mga physical na pangatawan, Panginoon, ano mga karamdaman ito, O Diyos. Aming kapatid, Brother Sholo, na dumadalangin, nakaranas, Panginoon, ng Panginoon, ng pressure sa kaniyang ngipin, Panginoon. At ito'y matagal na, O Diyos, na papalik-balik, Panginoon. At nawa sa gabing ito, Panginoon, ay aming dalangin. Ikaw ang Panginoon ang siyang patuloy na mag-ayos na aming mga pangailangan. Ikaw, Diyos, ikaw ang Diyos na nakaalam para ito ay ayusin, Panginoon, at i-restore, Panginoon, ang isang maayos na kalagayan sa aming mga pangatawan, Panginoon. Lord, isugo mo ang kagalingan sa aming kapatid, sa bawat isa na may mga bagay na pangailangan din, Panginoon. Lord God, bless mo, Panginoon, ang iyong mga salita, bayaang magamit muli ay malkalingkod at kami patuloy na itayo, Panginoon, na may kalakasan sa uling mga araw, patibayin sa pananampalataya at patuloy pang matuto. At Panginoon, patuloy na makita pa namin, O Diyos, ang iyong mga plano sa uling mga araw na ito. Palain, Panginoon, ang bawat isa at bayang sa iyo lamang, Panginoon, may balik lahat ng mga papuri at pasalamat pagdakila sa matamis at dakilang pangalan namin, Panginoong Kristo Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ating palapakan ng Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Purihin siya at sa ating pagbabasa ng kaniyang mga salita. Let us open our scripture sa aklat ng Revelation. Ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Revelation chapter 1. Ating basahin mula verse 17. And when I saw him, I fell at his feet as dead, but he laid his right hand on me, saying to me, Do not be afraid. I am the first and the last. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades, and of death. Everybody say Amen. Amen to the Word of God. You may be seated sa mga kapatid na narito sa ating iglesia, sa ating bahay-sambahan. Palain ng Diyos ang kaniyang mga salita at
Ang Diyos ang magpala sa bawat isa. Magandang gabi sa ating lahat, maging sa kanila na sa mga tahanan kung tayo ay may naka-live stream na ngayon sa gabing ito. At salamat sa biyaya ng Panginoon na nagkaroon tayo ulit ng internet. At salamat sa opportunity na kahit paano ay mayroong paraan pa rin para mag-reach out ang Panginoon sa sino man na nauuhaw sa mga salita ng Diyos. Sa mga wala rito, so maaaring sa mga tahanan, ang Diyos ang magpala sa bawat isa. At gusto ko lang muna i-remind sa ating lahat, so this coming Saturday, ang ating gaganapin na anniversary. Ang Diyos ang patuloy na mag-supply, ano man ang mga pangailangan pa. So, katulad natin ginagawa na sa nakalipas ng mga anniversaries natin, church anniversary, ay naka-ready na ang ating tawag niyan, ating mga ibang mga pangailangan, katulad ng mga ating pagsasalusaluhan. This Sunday, so yung catering na ating kinuha sa biyahe ng Panginoon. Ayon kay Brother Darwin ay mga relatives niya, yung may-ari. So, ating patuloy na sama sa prayer mamaya na kung meron pa mga bagay na kulang, Diyos pang magdagdag. At higit sa lahat sa mga gagamitin ng Panginoon to speak for us, para dalhin ang mga salita ng Diyos, para tayo ay muli, minsan pa, ay tumanggap ng mga bagong bagay sa magitan ng mga kanyang mga lingkod na gagamitin para sa atin. By the way, this coming Saturday, ang ating gawain will start at 1 p.m. So, be reminded lang sa bagay na yan. At so, bago mag-1, I hope nandito tayong lahat. At meron tayong kaunting salo-salo after ng service. So, meron tayong dinner after ng ating service sa hapon. Upang sa ganun ay hindi na tayo mag-prepare pa sa pag-uwi sa ating mga tahanan at makapag-rest ng mas maaga para sa kinabukasan na gawain na maghapon pagdating ng Sunday. So meron tayong dinner natin pagkasalusuluhan this Saturday after the service. Ating sama sa prayer ang mga kapatid na mag-aasikal sa bagay na yan dahil yung dinner natin ay lulutuin ng ating mga cook para sa ating lahat. Pero pagdating ng Sunday ay meron tayong catering, so hindi na maabala ang ibang mga kapatiran sa pagluluto. Okay, so sa ating mga diakono ay ating pagandaan ang ilang mga bisita to accommodate them sa ating service, at kung may mga dalang sasakyan ay may guide sa maayos na parking upang hindi naman sila maghanap ng hindi sila mahirapan sa paghahanap sa parking sa labas. So atin silang i-accommodate sa darating na Sunday. Saturday, by the way, si Pastor Abraham ang ating speaker, and then Sunday morning si Pastor Jacob, at sa hapon ng Sunday ay si Pastor Benji. At naniwala ko pa rin ako, mga kapatid, na lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa. All things work together for the good of His people. Kaya huwag tayong tumingin sa physical na anyo. Huwag tayong tumingin sa mga sitwasyon, sa mga kalagayan ng mga lingkod ng Diyos. Gaano man kasimple sa ating paningin ang mga taong ito, sila ay mga lingkod ng Diyos na ginagamit sa ating panahon para ang iglesia ay dalhin sa buong kapasyahan, buong pananampalataya. So, huwag tayo masyadong mag-expect sa magitan ng laman. Tayo ay mag-expect sa Diyos, mga kapatid, sa Diyos na naganda ng lahat ng bagay para sa atin, para sa ating ikalalago pa sa pananampalataya. By the way, salamat sa Panginoon, sa ating mahal na deacon, Brother Genesis. Siya ang gumawa ng ating bagong pulpit. At ang Diyos nagpala sa kaniyang buhay. Patuloy na
Bless ang Panginoon sa lahat ng bagay. So, sa masimple lamang na pulpit ang ating pinagawa, mas slim, mas maliit para medyo maluwag sa ating stage. At kapag meron tayong mga group singing, mga maraming awit, hindi na masyadong magiging masikip. So, salamat sa Panginoon. Ating palapakan ng Panginoon mga kapatid for this blessing para sa pagkakataon na ito na pinagkaloob niya. Salamat sa mga skills, sa mga tawag niyan, mga karunungan, mga kaalaman ng mga paggawa sa maraming mga bagay katulad sa bagay nito. So hindi po madali ibuhin ito. Tinangailangan ng kahit paano, hindi man professional ang ating kapatid, pero at least kaya niya. Meron siyang kakayahan para gawin ang ayon sa nararapat. So, salamat sa Panginoon. Sa pagkakataon nito, let's go to our topic. At ang ating paksa ay may kinalaman sa ating tema this coming anniversary. This coming anniversary, ang ating tema is about shout and proclaim that Jesus is alive. Pero ang ating paksa sa gabi ito ay kinuha ko rin sa ating text na gagamitin para sa ating anniversary. At ang ating paksa is proclaiming Jesus who lives forevermore. Proclaiming Jesus who lives forevermore. Sino sa inyo ang mag-amen sa bagay na yan? At isang bagay akin nakikita mga kapatid about this thought na bilang preparation natin sa event this coming Saturday and Sunday, ay may handa natin ating sarili sa pagpapahayag ng biyaya ng karunungan ng Diyos sa magitan ng kaniyang mga salita. And I don't know kung ano mga bagay na inihanda ng Panginoon sa kaniyang mga lingkod. But to prepare ourselves sa bagay na ito, ay gusto ko lang i-touch itong isipan na proclaiming Jesus lives forevermore na kinuha natin sa ating text at sa Revelation chapter 1, verse 17 and 18. At naniwala ko na it's about time na magkaroon tayo ng tama na pagpapahayag sa ating puso. Alam ko na meron tayong ginagawa na proclamation or pagpapahayag sa ating pananampalataya. Gayun pa man, nais kong tingnan ang bahagi na ito na nakikita ko na napapanahon sa ating gawain sa ministry, na it's about time na magkaroon tayo ng tama na pagpapahayag dahil kung ating tingnan sandali ang kahulugan ng proclaim sa dictionary, kanyang meaning is to declare publicly. To proclaim is to declare publicly, and sa ibang kahulugan, to announce something publicly or officially. So, ibig sabihin, kung tayo man ay meron ng ginagawang pagpapahayag sa ating pananampalataya, well, I just pray na ito ay based sa Scripture or based kung ano ang pinakita na ng mensahe sa ating panahon. Kung ano yung kapahayagan na ipinakita na hindi na bago mula noon hanggang sa ating panahon, mula sa panahon ng mga apostles, ay ito yung kanilang ipinapahayag mula sa mga alagad, mula sa mga limang kaloob na ibinigay ng Panginoon sa iglesia, maging sa unang kapanahon ng iglesia hanggang sa ating panahon, which is binanggit ni Pablo sa Ephesians chapter 4, patungkol sa fivefold ministry, na hindi po nababago ang pagpapahayag na ginagawa ng mga lingkod ng Diyos at ng mga mananampalataya. At sa ating panahon, I just pray na meron tayong tama na declaration. Kung inyong marirecall ang preaching Pastor Jonathan sa ating joint fellowship last April, dun sa May Alfonso, na magkaroon tayo ng tama na pagkakilala sa Panginoon, pagkakilala sa kalooban ng Diyos, pagkakilala sa katotohanan na dinadala ng mga lingkod ng Diyos sa ating panahon, na hindi tayo magkamali sa ating pagpapahayag. Dahil nakasalalay dito mga kapatid ang ating
kaligtasan, mamaya makikita natin, nakasalalay sa ating pagpapahayag, sa ating proclamation, kung ano ang pananampalataya na ating tinanggap sa ating panahon. Kung ano yung kapahayagan na pinapakita ng Diyos. Dahil katulad na ating narinig na sa mga preaching, maraming pananampalataya na lumitaw sa huling mga araw at maraming kanya-kanyang interpretation ng Scripture at maraming kanya-kanyang self-proclaim. Kaya sa gabing ito, sino ang mayroong tinanggap na tama na kapahayagan na mula sa Diyos, na sa magitan nito ay meron tayong tama din na pagpapahayag. Otherwise, ang ating mga puso, dahil ang sabi ng Panginoon, sa kasaganan ng ating mga puso, ito ay lumalabas sa ating mga bibig, sa ating mga actions. At kung tayo ay tumanggap ng maling pananampalataya, ito ay makikita sa ating buhay, sa ating proclamation, sa ating pagpapahayag. Gayunpaman, kung tama ang pananampalataya na tinanggap mo, ito ay lilitaw din, ito ay makikita din sa atin, ito ay mahayag sa ating buhay. Kaya this time, I just want to speak about this thought about proclaiming Jesus who lives forevermore. At ako'y niniwala na ito'y bahagi ng divine commission ng Panginoon. Kung ating babalikan ang Matthew 28 verse 18, ating puntahan sandali. Ang Biblia ay nagtuturo, mga kapatid, na kapag tayo ay magpo-proclaim ng gospel, na ito ay divine commission ng Panginoon sa mga apostles, sa mga alagad, ay makikita natin na ito ay pagbabahagi ng tinatawag na good news. As we know, no? Mabuting balita or mabuting bagay na hatid ng Diyos sa magitan ni Kristo. We can read, sabi diyan, Jesus came and spoke to them saying, all authority has given to me in heaven and on earth. At dito'y binigay ang commission. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, sabi diyan, and lo, I am with you always, even to the ends of the age. So, sa ganitong paraan ay pinakita ng Panginoon ang commission, ang divine commission. At ito ay hindi lamang po ibinigay sa mga alagad, sa mga disciples, sa mga apostles. Ito ay ibinigay ng Panginoon sa mga mananampalataya, sa bawat believer, sa bawat follower of Christ. So hindi lang po yung mga lingkod ng Diyos ang tagasunod ng Panginoon. Lahat tayo ay follower of Christ. Lahat tayo ay sumusunod sa Panginoon. Bagamat of course, mayroong ginagamit siya para dalhin sa tinatawag na tawag niya paglapit sa tama na paglapit sa Diyos. Of course, kung mag-usapan diyan ng baptism, ay ginagawa yan ng mga servants ng fivefold ministry. Pero lahat ito ay divine commission ng Diyos sa ating panahon, lalo na mula sa panahon ng mga apostles. At ito'y mababasa din natin sa Mark chapter 16 verse 15, at puntahan sandali. Sabi diyan, and He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. So, kung pag-usapan ng preaching, of course, yan ay sa mga lalaki na mga ginagamit to preach. Sabi diyan, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. So, ito ay divine commission, at ito'y bahagi ng proclaiming the gospel, pagpapahayag ng gospel of Christ sabi diyan, to all creatures, sa lahat ng nilalang, sa lahat ng may buhay, sa lahat ng may mga pakinig, sa lahat ng mayroong mga pagkakataon to hear the gospel. At ito'y tinawag na divine commission because ito ay pagtuturo ng Panginoon o pagpapahayag ng Diyos ng kaligtasan sa lahat ng bansa, sa lahat ng mga kaluluwa na mayroong bahagi sa Diyos, sa lahat ng mga, lalo na sa mga hirang, sa mga elect ng Diyos, na nandoon sa maraming mga bansa, na sa mga bawat sulok ng bansa.
At tayo nagpapasalamat, tayo ay bahagi sa mga tinawag ng Diyos sa ating panahon, sa uling mga araw. Tayo ay nakabahagi sa proclamation of this gospel. Tayo ay tumanggap ng kaligtasan sa magitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Tayo ay tumanggap ng biyaya ng namula sa Diyos sa magitan ng Panginoong Hesus. At ito ay bahagi ng tinatawag na divine commission sa mga alagad at hindi lang sa kanila kundi sa ating lahat na meron tayong kakayahan to speak, to share, to proclaim this gospel, to proclaim the truth sa ating panahon. At iniwala ko mga kapatid na katulad na ating papaksail tema this coming anniversary, iniwala ko sa masampalataya ko na meron pang inihandaan Diyos at meron pang pagtawag na gagawin ng Diyos as we are proclaiming the truth, the gospel of truth sa ating panahon. Meron pa mga individual na hihipuin ng Diyos. Sino sa inyo sumasampalataya sa gabi ito? May it be our relatives, ating mga magulang, ating mga kaibigan, kakapatid, kasama sa tahanan na hindi pa mananampalataya. Mga magulang, mga anak na hindi pa believer, mga apo o sino man na mga nakikita natin na sila rin naman ay ating tinitingnan na sila ay, bahagi sa mga plano ng Diyos, believing that these people, na mayroon tayong ganung pagpanampalataya, na isang araw ang Diyos ang gagawa ng para i-call out, para tawagin ang mga individual na ito. At yung malaking bahagi ng divine commission na ito or yung proclamation ng gospel. At of course, hindi lamang gagawin natin yan sa panahon ng anniversary. Bagamat yan ang tema natin, ito'y gagawin natin throughout the days of our lives. Mula noon, actually dapat mula noon. So kung hindi pa tayo sanay, hindi tayo nasanay sa pagpapahayag, dapat sa panahon na tayo tumanggap ng biyaya, ay mayroon na tayo dapat pagpapahayag ng panampalatayang ito. Gayun pa man, kung hindi tayo nasanay, umaring tayo nahihiya o hindi tayo marunong magsalita, then ask the Lord. Dahil sabi ng Scripture, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nagbibigay ayon sa desire ng ating mga puso. Ask, kung tayo kulang ng wisdom, then ask the Lord for wisdom. At ang Diyos ay hindi magkakait ng karunungan para sa atin. And that's why itong proclamation about Jesus who lives forevermore, niniwala ko ay malaking bahagi sa ministry na hindi lang yung mga magagawa ang nagpapahayag. Lahat tayo dapat matuto magpahayag ng kaligtasan na ito. Dapat tayo lahat ay magkaroon ng desire. At ang aking dalangin ay gamitin ng Diyos ang mga araw na ito, ang event na ito para tayo ay bigyan pa ng kalakasan to speak. Dahil kailangan gawin natin ang bagay na ito na mayroong kasamang tinatawag na boldness and gentleness. Punta natin Romans chapter 10, verse 15. Ang sabi diyan, how shall they preach unless they are sent? Magtayo pa ang Panginoon ng mga kalakihan to share, to preach the gospel, to preach the truth sa ating panahon. Magtayo pa ng mga malakas, mga makikisig, mga matapang. Ang sabi diyan, as it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Anong ganda raw, anong buti, anong ganda ng mga paan, ng mga nagdadala ng ebanghelyo ng kapayapaan. Of course, ito ay tumutukoy sa mga kalakihan na pwede pang tawagin ng Diyos. Pero lahat tayo, we may speak the gospel of peace. Kahit tayo mga kababaihan sa iglesia, we can share it sa mga kababaihan na ating nakakaharap, sa mga bata, sa mga anak natin, mga kababaihan, sa mga kilala natin sa labas. Nawa, hindi lang tayo sa Facebook nag-post, nag-share. Kailangan natin matutong magsalita, magpahayag na ito ang ating panampalataya. Dalangin pa natin ang boldness mula sa Diyos, ang tapang,
Ang hindi naman tapang na tapang ng laman, no? Hindi yun. No, confidence, self-confidence. Kundi kalakasan na mula sa Diyos. 1 Peter chapter 3, verse 15. But sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, but with gentleness and respect. So pinapakita dyan ni Apostle Peter how to preach, how to share, how to proclaim this gospel, this salvation. Sabi dyan, with gentleness and respect. Bahagi ng divine commission. Maging ready lagi ang iglesia. Maging handa tayo laging sumagot with gentleness and respect sa mga tao. So hindi natin pipilitin ang mga tao na sumampalataya agad o sumunod o maniwala. Kaya sabi dyan, with gentleness and respect, mayroon pa rin pagkilala sa mga tao. Kung ayaw nilang maniwala at sumampalataya, then so be it. Pero sa ating bahagi, ginagawa natin ang ating bahagi sa divine commission ng Panginoon na hindi ito tumigil hanggang sa ating panahon. Ito ang layunin ng Diyos sa mga mananampalataya. Ito ang purpose ng ating pagkatawag. Ito yung layunin ng ating buhay sa uling mga araw. Kung ito man ay sa labas, kung ito man ay sa mga kasama mo sa trabaho, mga kaibigan sa labas, lalo na kung tayo ay mayroong mga kasama sa sambahayan na kailangan makarinig ng proclamation of this faith. Na hindi natin sinasarili lamang ang biyaya na ito. Hindi ba kayo? Of course, I know na meron tayong mga damdamin, tayo ay naahabag sa mga kaluluwa, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Pero hindi tayo mag-stay lamang para lagi silang idalangin. Kailangan natin magpahayag, mga kapatid. Kailangan nating sabihin ang truth sa buhay ng mga taong ito. Na makita nila na ang panahon ay napakaisik na. Ang panahon ay hindi na nagbibiro sa uling mga araw. Ang iglesia ng Diyos ay patungo na sa kasagdalan. Sabi ng ating inawit kanina as our opening song, na create in me a pure heart. Gawan mo ako ng isang dalisay na puso. Bakit tayo naghahanap ng ganung puso, ganung uri ng puso? Dahil ayaw natin na ang kaaway ay makagawa pa sa buhay natin. Ang gusto natin, ang Diyos ang gumawa ng may kalakasan sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Kaya lagi tayong lumapit sa Diyos. Lagi manalangin, ipanalangin ng bawat isa. Nabigyan pa tayo ng ganitong uri, ng boldness, ng kalakasan to speak the truth. To speak this grace sa uling mga araw. Of course, sabi dyan ni Peter, with gentleness and respect. Now mga kapatid, ano ang isa sa tungkulin ngayon ng iglesia, ng nobya ni Kristo sa uling mga araw? Ang isa sa ating mga tungkulin is to proclaim the gospel of our salvation. Napaganda ng ating text na binasa, na tema rin natin sa ating anniversary. Sabi doon, I am He who lives. Verse 18, and was dead, and behold, I am alive forevermore. Nais kong pakita sa inyo mga kapatid, ang isa sa mahalagang tungkulin natin sa ating panahon, tungkulin ng iglesia sa uling mga araw, ito ay may kinalaman sa ating pagpapahayag sa ating pananampalataya. At niwala ko na ito'y bahagi pa rin ng divine commission ng Panginoon na iniwan sa mga apostol, sa mga alagad, ng panahon na ang Panginoon ay umakyat na sa kalwalatian ng Diyos at umupo sa kanan ng kapangyarihan ng kalwalatian ng Diyos, proclaiming this gospel sa buhay ng mga tao, sa mga bansa. Of course, hindi naman tayo mismo ang pupunta roon sa mga bansa, sa mga tao. Mayroon nang ibinabangon ng Diyos. May mga servants na doon. Kung inisip natin sino magtuturo doon sa
sa Antarctica, kung meron man doon mga kaluluwa, then God will send His servant sa ganung mga lugar. Kung meron mga pinisip natin, how about sa mga jungle, sa lugar ng Amazon, di ba? Sa mga liblib na mga dako. Kaya nga meron mga limitaw na mga gawain sa Masbate, sa Samar, kung saan nandun sa mga sulok-sulok ng mga barangay, ay meron palang mga tinatawag ang Diyos, meron palang mga ibibuild ang Panginoon ng mga tao para ipakita, para magpatuloy ang pagpapahayag ng kaligtasan na ito. Now, I just want to show to you, mga kapatids, kung ano ang bagay na ito na tungkulin natin sa mga panahon na ito. Itong Revelation chapter 1, verse 17 to 18 nating binasa, it is a declaration by the risen Christ, spoken ng mga apostol sa mga panahon na yun, at nakita ni John sa kanyang vision. Ito ay nag-a-affirm that Christ triumphs over death. It is an affirmation. Verse 17 ends 18. Sabi diyan, do not be afraid, I am the first and the last. Kung ang Panginoon ay hindi nagtagumpay sa mga patay, hindi niya pwedeng i-claim that I am the first and the last. Pero ang Panginoon ay nabuhay na maguli. And that's why meron siyang tiyak na salita. Ang Panginoon ay meron tiyak na proclamation. Hallelujah. Mula sa Diyos. Mula sa Ama. Na hindi siya nag-claim ng anumang mga bagay basta-basta. Siya ay merong tiyak na salita na ipinapakita sa ating panahon. Sabi diyan, I am He who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. It is a affirmation. Naniniwala ako na kailangan nating ipahayag, to proclaim, to demonstrate kung tunay na ang Panginoon ay buhay sa ating panahon, siya ay buhay sa kanyang iglesia at siya ay buhay sa inyo. Kung tunay na ang Diyos, kung tunay na ang Panginoon ay kumikilos by His Word. Last Sunday, we're blessed by the simplicity of the preaching of the words. Sometimes we overlook the character, pero yung character pala ay napakaling bahagi ng ating pagkatawag ng panampalatayang ito. Kung tayo ay mayroong genuine character na mula sa Diyos, ang kasunod niyan ay ang pagtatagumpay. Minsan na-overlook natin ang ibang mga bagay. Kaya napakaganda ng pinakita ng ating kapatid Pastor Eli. Yung statue of a perfect man. Kung gaano ito katibay sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kung tayo ay, sabi doon, kung tayo ay sumasagana sa mga bagay na ito, hindi tayo hayaan na walang mga bunga. Kaya salamat sa Diyos na gumagawa through His words. Salamat mayroong katunayan, may proof ang panampalatayang ito. By their fruits, you shall know them, sabi ng Panginoon. At ang mga bunga na ito ay hindi natin sasarilinin, ito ay dapat makinabang ang mga tao sa mga bunga na ito. So we have to proclaim, to demonstrate this truth, this grace ating panahon. Balikan natin yung Romans chapter 10 na binasa natin kanina. Dahil dyan pinapakita yung demonstration ng truths through words and actions. How then shall they call on Him, verse 14, in whom they have not believed? And that's why, para ang mga tao tumawag sa Diyos, sumampalataya kay Kristo, kailangan muna ang Diyos ay magpadala para kapag ang mga tao ay mayroong narinig na salita, sila ay sasampalataya and eventually they will call. Katulad natin sa gabi ito, sino mayroong pagkauhaw pa rin sa Diyos? Meron pa rin tayong nadarama to call sa pangalan ng Panginoon. Tumawag lagi sa Diyos. Humingi lagi ng biyaya ng Diyos. Humingi lagi ng habag at awa sa Diyos. How they call, sabi diyan, paano sila natawag on Him in whom they have not believed? Kaya pagdating sa karugtong, and how shall they believe in Him whom they have not heard? Paano ang ating mga tao sa ating paligid ay sasampalataya
Paano sila maniniwala kung wala naman silang naririnig na proclamation? Kung kulang tayo sa testimony, paano ang mga tao sa sampalataya without hearing His word? Kaya nga sabi dyan sa isang talata, sabi ni Pablo na faith comes by hearing and hearing by the word of God. And how shall they hear without a preacher? Of course, ang mga pangunahin talaga na instrument ng Diyos para ipalaganap ang truth ay ang mga mangaral, ang fivefold ministry. Pero sabi nga sa inyo kanina, lahat tayo ay bahagi dito. Lahat tayo ay merong parts. Hindi man tayo mga preacher, kahit tayo mga kababaihan sa iglesia, but we have this part to speak, to show, to demonstrate, or to proclaim the truth. Sabi dyan, how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, binasa natin kanina, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 23, sabi dyan ni Pablo, now this I do. Sabi niya, ginagawa ko ang mga bagay na ito for the gospel's sake. Kung yung babasahin sa mga unang sa taas ng mga talata, sinikap ni Pablo abutin ang mga Jews sa panahon na iyon para sila ay dalhin kay Kristo. Sabi niya, ako ay tumutulad sa kanila para sila ay aking madala kay Kristo. So, kung yun lang i-reviewin doon sa bandang taas ng mga talata. So, ginagawa niya ang lahat ng bagay para hindi lamang niya ma-miss ang purpose ng proclamation of the gospel, of the truth. Kaya sabi niya, this I do for the gospel's sake, that I may be partaker of it with you. So, ibig sabihin ni Pablo, tayo ng mga tinawag to proclaim the gospel, to proclaim the truth, ito ay ginagawa natin upang ipakita sa mga tao that we are a part of this proclamation. Kaya sa araw ng ating event, ng ating anniversary, wala sa ating isa hindi pwedeng mag-proclaim. Kung kayo ay tumanggap ng kaligtasan, kung kayo ay tumanggap ng panampalatayang ito, meron tayong layunin sa buhay natin to proclaim this truth sa ating panahon. Matuto tayong magsalita, magpahayag. Kung kulang tayo ng testimony, mag-testify, hindi lamang sa loob ng gawain na ito, kundi maging doon sa mga lugar na nangailangan or kung tayo ay dadalhin ng Panginoon with purpose, of course. May layunin. Hindi natin gagawin because gusto lang natin. Laging merong pag-akay ng Espiritu ng Diyos. So kung tayo man mga kapatid ay hindi tayo nasanay o wala tayong hindi tayo naranasan ng bagay nito, at maaaring hindi tayo nakaranas sa bagay na ito. Well, I just pray na makita natin how the divine commission na ibinigay ng Panginoon, hindi lamang sa mga apostles, kundi sa lahat ng believer na sa magitan ng commission na ito, lahat ay mayroong kalayaan to proclaim. Lahat tayo ay mayroong lakas, mayroong biyaya ang Diyos sa bawat isa para tayo ay makapagpahayag ng ating tinanggap mula sa Diyos. At dahil sa tayo ay bahagi nito, hindi tayo idol sa katawan ng Panginoon. Lahat ay mayroong bahagi, gaano man kalaki o kaliit, lahat ay nagpapahayag. Lahat ay mayroong manifestation. Lahat ay nagagalak sa salita ng Diyos. Nagagalak ba tayo sa salita ng Diyos sa gabing ito? Lahat ay mayroong expression ng kabutihan ng Diyos. Lahat ay mayroong pagpapasalamat. Lahat ay mayroong handog na papuri sa Diyos. Dahil tayo lahat ay nakabahagi sa kaligtasan na ito. Lahat tayo ay tumanggap ng biyaya na walang bayad, hindi natin ginawa sa ating sarili, kundi ito ay ginawa ng Diyos through grace, this grace. Pinasagana niya ang kanyang biyaya sa magitan ng Panginoong Kristo Jesus na nahayag sa atin sa magitan ng kanyang salita. Kaya dalahin ko sa gabi ito na magkaroon pa tayo ng ganong damdamin, kagalakan to express
how we live the truth, how we act in the truth na ating tinanggap sa ating panahon. Katulad yan ang sabi ni Jesus na ang ilawan ay hindi natin itatago sa ilalim ng takalan, kundi ito ay ating ilalagay sa itaas upang makita ng lahat ang ilaw na ito. And that's why, sabi ko sa inyo kanina, hindi natin sasarilinin ang kaligtasan na ito, ang mga karanasan na ito sa salita ng Diyos. I pray na magkaroon pa tayo ng reason, ng damdamin to express kanino man tayo maharap, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, magpahayag ng kadakilaan ng Diyos sa magitan ni Kristo na ang pananampalatayang ito ay hindi sa walang kabuluhan. Sinong sumasampalataya sa gabing ito? Ang pananampalataya na ating tinanggap ay pananampalataya ng Panginoong Kristo Jesus na ibinigay sa atin. Na ating ina-express, ipinapahayag, ipinapakilala sa mga tao na ang mga tao na hindi sumampalataya, bilas natin yan sa Mark chapter 16, ang mga hindi sumasampalataya ay hinatulan na ng Diyos, pero sila na sumasampalataya ay mayroong naghihintay na kaligtasan o mayroong ibinigay na ang Diyos na kaligtasan. Sa magitan ng panampalataya kay Kristo, tinanggap natin ang walang bayad na kaloob na mula sa Diyos. Kaya tayo lahat ay mayroong bahagi ng pagpapahayag sa huling mga araw. Kaya ito yung isa sa mga tungkulin ng church. Huwag nawa tayo pagkulangin. Huwag nawa tayo maging kimi sa pagtestify. Huwag nawa tayo maging tahimik, hallelujah, sa mga pahayag. Dahil great is the mystery na nahayag sa ating panahon. Na hindi ito tinanggap ng marami. Hindi ito tinanggap, sabi ni Pablo, hindi tinanggap ng mga marunong sa ibabaw ng lupa. Hindi nakilala ng mga hari, ng mga presidente, hindi nakita ng mga pinuno sa lupa, pero tinan nyo ang inyong mga sarili na walang anuman sa paningin ng mga tao, pero kayo ay pinagkalooban ng biyaya ng Diyos. Kayo ay tumanggap ng mga dakilang bagay na ipinangako ng Diyos. Kaya sabi diyan, ating balikan sa ating teksto, ano nangyari kay John? Remember, sabi ni Jesus, hindi nakita ng mga mata, hindi narinig ng mga tainga. Mapalad sila na dumirinig ng salita ng Diyos. Mapalad sila na lumalakad ayon sa pananampalataya na ibinigay ng Panginoon. Mapalad sila na mayroong tainga na dumirinig at sumasampalataya. Ilang beses natin sinasabi, sa magitan ng salita ng Diyos, sila na sumasampalataya, hindi sila mapapahiya. At sa gabi ito, we will proclaim ang kabutihan ng Diyos dahil kailanman hindi tayo pinahiya ng biyaya ng Diyos. Kailanman hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Lagi ang sinasabi, kailanman hindi kayo pinagkulang ng Diyos sa maraming mga bagay. Kailangan natin ipahayag ito. Ito'y biyaya ng Diyos. Ito'y gawa ng Diyos sa ating panahon. Na kahit man na tayo walang-wala na hindi ibig sabihin na tayo ay pinabayaan ng Diyos. Dahil hindi ibig sabihin tayo ay pinayaman materially, ay ibig sabihin ang Diyos ay kasama na natin. Kaya nga sabi ni Jesus, mapasaiyo man ang buong sanlibutan, pero yung kaluluwa ay mapapahamak. So ibig sabihin, hindi yun ang dahilan, hindi yun ang pinaka-reason. Kaya tingnan nyo ang mga tao sa ating panahon na nagkakamal ng mga salapi, ng mga kayamanan, ng mga hindi pinagpaguran, mga kayamanan na ninakaw sa governments. Tawag niyan, humaharap sa maraming trouble, sa maraming mga accountability. Kaya aanin natin ang kayamanan. Sabi nga ni Solomon, aanin mo ang isang magarang bahay. Kung nakatira naman doon ay ang mga tao na walang pananampalataya. Mga tao na walang karunungan, walang kapayapaan, mga tao na walang biyaya na mula sa Diyos. Mas nanaisin ko pang tumira sa isang simpleng tahanan na punong-puno ng salita ng Diyos. Punong-puno ng biyaya ng Diyos, punong-puno ng katwiran ng Diyos, punong-puno ng mga dakilang bagay. Sino sa inyo nakaranas ng mga dakilang bagay na mula sa Diyos? Dahilan na yan para magpuri kayo, dahilan na yan para magpasalamat kayo. Hallelujah!
Salamat, Panginoon, sa almost 40 years ng ministry na hindi mo hinayaan ng kaaway ay totally makagawa ng damage, ng mga malaking damage sa iglesia. Andis pa rin ang naghahari sa inyo. Andis pa rin ang siyang makapangyarihan na Diyos sa inyo. Purihin ang Panginoon. Ano sabi diyan, mga padbutan natin? Balikan natin ang text, sa ating text sa Revelation chapter 1. What happened to John when he saw Jesus? Kung ating iyak sandali, sa verse 10, sabi diyan, I was in the Spirit on the Lord's day. So, tingnan niyo mabuti yung pinakita doon sa verse 10. So, bago natin puntahan yung 17 and 18. Si John ay napasa Espiritu. At gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, kailangan natin mapasa Espiritu para maintindihan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin lumakad in Spirit para makita natin ano yung plano ng Diyos. Ano yung gagawin ng Diyos. Paano ang Diyos magliligtas? Paano ang Diyos gagawa ng mga dakilang bagay? Kailangan natin mapasa Espiritu para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Para makita natin ang mga dakilang bagay na inihanda ng Diyos. Dahil yan ang context na pinapakita kay John. Kaya sabi ng Panginoon kay John, yung isulat ang mga bagay na yung makikita, mga bagay na mangyari sa hinaharap. So John was in the Spirit on the Lord's day and nakita niya ang Panginoon na, sabi doon sa ilang mga talata, nakita niya ang Panginoon sa o kung ating babasahin sandali itong verse 12, sabi diyan, then I turned to see the voice that spoke with me, and having turned, I saw 7 golden lampstands, and in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man. So nakita niya ang isang katulad ng anak ng tao na, sabi diyan, clothed with a garment down to the feet and girded about the chest with the golden bands. And which actually ang kanya nakita ay ang Panginoong Jesus, nakatayo in the midst of the 7 lampstands. So that speaks of the Lord who will work throughout the ages. And throughout the ages, walang ibang ipapahayag kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Throughout the ages, walang ibang makikilala ang mga tao at sasampalatayanan, kundi sa magitan ni Kristo na ipinapahayag ng mga tao ng Diyos. Kaya binasa natin kanina, sino ang mga sampalataya kung wala naman silang naririnig ng mga pangaral o pagsasalita mula sa Diyos. Kaya pagdating sa verse 17, when John saw Jesus in his vision, sabi diyan, I fell at his feet like a dead man. It seems like si John almost dying. Kumbaga, para hindi kinaya ni John ang kalwalatian ng Panginoon. Hindi niya kinaya ang presence ng Panginoon sa kanyang harapan in a vision. He almost died. Pinanghinaan siya sa kanyang flesh. At totoo yun, mga kapatid, hindi biro ang mapaharap sa presence ng Diyos. Katulad ng karanasan ni Moses. Hindi siya lubos na makatingin sa burning bush. That speaks, that shows the presence of the Lord. And by the way, si Ezekiel ay meron din karanasan ng bagay na yan. If we can open our Bible, ating puntahan sa dito, Ezekiel chapter 1. Na makita ni Ezekiel ang kalwalatian ng Diyos, ay kanyang pinakita in this way. Chapter 1 ng Ezekiel, so kung yung mababasa sa mga talata na una, ay pinapakita dyan yung mga bagay na nakita ni Ezekiel sa throne of God. So dito na natin basahin sa verse 26. And above the firmament
over their heads. So yung tinduko dyan na over their heads ay yung living creatures. Yung mga angels na nandun sa harapan ng presensya ng Diyos. And above the firmament over their heads was the likeness of a throne in appearance like a sapphire stone. On the likeness of the throne was a likeness with the appearance of a man high above it. Also from the appearance of his waist and upward I saw, as it were, the color of amber with the appearance of fire all around within it. So nakita dyan ni Ezekiel sa vision ay ang Son of Man na nasa kanyang kalwalatian, ina-express sa iba't ibang pagpapahayag dun sa mga talata na binasa natin. Sabi diyan, katulad daw ng fire all around within it. And from the appearance of his waist and downward I saw, as it were, the appearance of fire with the brightness all around. So pinapakita diyan yung kalwalhatian doon sa throne of God. Yung kalwalhatian na nakikita ni Ezekiel sa kanyang vision, kung gaano ito ka-majesty sa harapan ng mga creature, ng four living creatures sa kanilang kalagayan sa harapan ng presensya ng Diyos. Verse 28, like the appearance of a rainbow in the clouds on a rainy day, so was the appearance of the brightness all around it. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. So when I saw it, sabi ni Ezekiel, I fell on my face, and I heard a voice of one speaking. So na makita ni Ezekiel ang glory, ang kalwalatian ng presensya ng Diyos, sabi niya, I fell on my face. Kapag tayo ay maharap sa presensya ng Diyos, like Ezekiel, like John, ay ganito yung ating maranasan. Tayo ay walang magagawa kundi yumuko, umarap sa harapan ng presensya ng Diyos. At maaaring tayo ay matumba o mahimatay sa presensya ng Diyos. Sa kalwalatian ng Diyos, totoo na makapangyarihan ang kanyang kalwalatian at walang sino man ang makakaharap sa kalwalatian ng Diyos. It is an opportunity. It is tawag niyan, isang mabiyayang paraan ng Diyos na ipakita niya kay Ezekiel and kay John ang kanyang presence, ang kanyang glory. At nang makita ito ni John, siya ay almost dying. Dahil totoo na hindi natin kayang humarap sa kalwalatian ng Diyos. Pero salamat dahil sabi ng Panginoon kay John, huwag kang matakot John. Anong sabi doon? Balikan natin sa ating teksto. I fell at his feet as dead, but he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid. I am the first and the last. Sabi ng Panginoon kay John, fear not. Kung tayo man minsan ay humaharap sa presence ng Diyos, kung tayo minsan ay humaharap sa truth, sa kakatotohanan ng salita ng Diyos, minsan tayo ay pinanghihinaan sa ating laman. Minsan hindi tayo directly makaharap sa salita ng Diyos. Lalo na kapag tayo ay nakakadama ng guiltiness sa ating mga puso. Di ba? Mahirap talaga humarap sa truth, sa salita ng Diyos. Lalo na kapag tayo ay wala tayong karanasan sa Espiritu ng Diyos. Kaya nang si John, sabi niya, I was in the Spirit in the Lord's day. At kung hindi yun mangyari, hindi niya makikita ang kalwalatian ng Panginoon. Hindi niya makikita ang majesty, ang karangalan ng Diyos sa magitan ni Jesus. Hindi niya makikilala ang Son of Man na nakita niya standing in the midst of the golden candlesticks. Kung hindi siya napasa Espiritu, maaaring yun ay magiging isa lamang pangitain na walang kabuluhan. Pero nang si John ay dalhin sa Espiritu ng Diyos, nang siya ay mapasa Espiritu, nang siya ay mapadalhin in spirit realm, nakita niya ang Panginoon, ang kalwalatian ng Panginoon. Mga kapatid, sino sa atin ang mayroong desire
makita pa ang kalwalatian ng Diyos. Hallelujah! Kailan natin makikita, kailan natin sinasabi na makikita natin ang kanyang kalwalatian? By His presence, by His Word na nasa ating kalagitnaan, at ang kanyang salita ay buhay na gumagawa sa ating kalagitnaan. Mayroong manifestation, mayroong demonstration ng kapangyarihan ng salita. Kaya nasabi ni Pastor Eli last Sunday, ang sino man na mayroong salita ng Diyos, mayroong tunay na pagbabago ng buhay. Mayroong transformation, may kapangyarihan ng salita para baguhin ang buhay ng bawat isa. And that's why, kapag tayo ay napasa Espiritu, mas higit natin makikita ang kabuuan ng plano ng Diyos. Mas mahigit natin makikita ang buong kagayakan ng Diyos. Kaya ang sabi dyan ng Panginoon kay John, fear not. Kaya nga minsan, kapag tayo naharap sa mga pagtuturo ng Panginoon, alam niyo ba, kapag ang salita ay dumarating, ito ay katumbas din ng presensya ng Diyos. Sino sumasampalataya mga kapatid? Dahil ang Diyos ay nasa anyong salita. Kapag ang salita ay dumarating sa iglesia, ang presensya ng Diyos ay kumikilos. At kapag tayo ay nagpapahayag ng kaligtasan na ito, ng pananampalatayang ito, laging mayroong pagkilos at paggawa ang Diyos. Kaya meron tayong makaranasan. Kapag tayo ay uuwi sa ating mga tahanan, iba yung kagalakan ang ating nararanasan. Iba yung kalakasan, hallelujah, ang ating tinatanggap mula sa mga salita ng Diyos. Dahil ang salita ay buhay sa ating kalagitnaan. Sabi ni Pablo, ang salita ng Diyos, it is alive and quick, hallelujah. Ito ay buhay, tumatagos sa ating mga kasukasuan, sa ating mga puso. Sabi doon, piercing asunder hanggang sa ating mga espiritu, hanggang sa ating kaluluwa, tagos sa ating mga puso. Kaya wala tayong magawa kundi magpatira pa, magpuri sa Diyos, magpasalamat. Dahil kung hindi ang Diyos nahabag sa atin, tayo ay, sabi nga nila, pupulutin sa kangkungan. Pupulutin sa kung saan-saan sa sanlibutan ito. Pero sa gabi ito, sino ang nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon? Sino sa atin ang tumanggap ng kaligtasan na mula sa Diyos? Nang tayo sumampalataya, hallelujah, hindi tayo itinaboy ng Panginoon. Tayo ay kanyang tinanggap sa kanyang kalwalatian, sa kanyang kaharian, hallelujah. At tayo ay nagpatuloy na lumakad ayon sa salita ng Diyos, ayon sa mga pangaral, ayon sa mga pagtuturo ng Espiritu ng Diyos sa ating panahon. And that's why kapag tayo haharap sa presensya ng Panginoon like John, maaari nating maranasan na parang tayo ay feel weak or sometimes we feel terrified or kabahan tayo. Sino sa inyo merong ganyang karanasan minsan? Kapag meron ng pagkilos ang salita ng Diyos at ang kanyang presensya, ay merong kakaibang karanasan sa ating kalagitnaan. Kapag ang salita ng Diyos ay tumatagos sa ating mga puso, believing that Jesus is alive in this place. Sabi niya, 2-3 magkatipon sa aking pangalan, I am in the midst of them. Believing that the Lord is here. Sa gabi ito, sino sumasampalataya that Jesus is alive today? Na meron siya magagawa sa ating mga pangailangan. Na hindi mo ba mga kapatid? Na kaya niyang abutin ang inyong mga puso sa gabi ito at nababasa niya ang inyong mga puso, ang ating mga kaisipan, alam niya ang ating mga pangailangan. Kaya nga sabi ko sa isang kapatid, brother, hallelujah, kung naunawahan kita, masigit ang Diyos, ang Panginoon na nakaunawa sa iyong pangailangan, hallelujah. Magpatuloy ka, sumampalataya ka, mayroong inihanda ang Diyos para sa iyo sa 5 araw. Dahil hindi biro talaga makaranas ng mga kagipitan, ng mga karamdaman, ng mga kawalan, ng mga pangailangan. Lahat tayo ay pwedeng dayain ng dyablo sa mga ganung paraan. Lalo na kapag wala na tayong material na mabagay, madali tayong panghinaan sa ating laman at wala na tayong lakas para pumaroon sa presensya ng Diyos. Kaya sa gabi ito, isama natin ang mga kapatid na nakaranas ng mga kabigatan, ng mga kalumbayan because of these things na inilalagay ng dyablo para pigilin ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos through these material things. Mga karamdaman or mga pangangailangan.
Because kapag tayo mahina sa laman, at ang ating spirito ay mahina din sa salita ng Diyos, ibig sabihin, kulang tayo sa pag-akay ng salita ng Diyos. Madali tayong matangay ng dyablo. Madali tayong magsabi na parang hindi natin kayang magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Kaya kung meron tayong mga kapatid na dumadanas na ganyan, ating sama sa prayer. Kahapon ba yun, or kayo ng umaga, ay kachat ko ating Nanay Mirna, at in advance ay binati ko siya ng happy anniversary. Dahil sabi ko, na-miss ka na namin sa fellowship, at ma-miss ka namin sa events this coming weekends. Nandun naman ang kanyang desire na makauwi rin dito para makapiling tayo. Pero for now ay yun ang biyaya ng Diyos na siya ay manatili doon, at ang Diyos na nakakaalam kung kailan siya makakauwi sa ating dako. And she's asking for a prayer. So siguro kilala niyo yung aking tinutukoy. His son, ating kapatid Brother Ronald, nakaranas ng mga pangangailangan. At alam natin mga kapatid na kapag ang isang mananampalataya ay mahina pa ang kaniyang pagkaunawa sa plano at kalooban ng Diyos, madali talaga tayong panghinaan ng loob. Lalo na kapag material things, mga material na bagay. Kaya ang sabi ni Pablo, pray one another. Idalangin niyo ang isa't isa. Kayo na mga malakas in spirit, inyong akayin ang mga mahihina sa pananampalataya. Ano ba magagawa natin kundi idalangin sila at may mga pagkakataon to share, to encourage ay ating gawin. Ipahayag na ang Diyos na tumawag ay nangako sa atin, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Nanatiling tapat ang Diyos. Sabi ng mga awit, sabi natin lating binabasa in awit, His faithfulness is new every morning. Kahit mabago na ang mga sitwasyon, kahit maghirap na ang lahat, hindi magbabago ang kanyang pagtatapat sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako. Siya pa rin na nanatiling Jehovah Jireh that provides all things sa buhay natin na hindi kayang tumbasan, hindi kayang isupply ng mga material na bagay sa lupa, kundi may Diyos na kayang gawin. Buksan ang dulungan ng langit para ibigay sa iyo ang iyong pangailangan. Subok na natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Subok na natin ang pananampalatayang ito. Hindi tayo pinagkulan ng Diyos nang tayo ay sumampalataya, nang tayo tumawag sa Kanyang pangalan. Hindi niya tayo tinulak, hindi niya tayo pinabayaan. Tayo ay Kanyang sinuplayan ng kalakasan. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang mga anak ng Diyos, hindi lamang sa mga material na bagay tayo kung bakit tayo lumalapit at nagpapatuloy sa pananampalatayang ito. Higit sa lahat tayo ay pinagpalang lubos ng Diyos ng salita ng buhay sa ating panahon. Kung bakit tayo nakakapagpatuloy dahil mayroong salita ng buhay na ibinigay sa kaniyang iglesia. Punta natin ang Lucas chapter 24. Katulad ng karanasan ng mga alagad, ng mga unang mananampalataya sa panahon na yan, when Jesus was resurrected from the dead, ay nagkaroon din sila ng damdamin ng pagkatakot in a way because akala nila si Jesus ay multo or ghost. Sabi diyan, Luke 24:36, now as they said these things, Jesus himself stood in the midst of them and said to them, peace to you. But they were terrified and frightened and supposed they had seen a spirit. So hindi nila nakilala ang Panginoon. And he said to them, sabi ni Jesus, why are you troubled? Hindi ba kapag tayo ay humaharap sa Panginoon, kay sarap makita na may Panginoon na nakakaalam ng ating kalagayan. Amen po ba mga kapatid? At walang ibang makakaalam ng ating mga kalagayan, kung alam man ng mga kapatid, limitado lamang. Pero higit ang Panginoon nakakaalam ng ating mga puso at damdamin. Kahit man tayo kapag tayo nahihintakutan sa mga bagay na nangyayari sa ating panahon, alam ng Panginoon kung saan tayo mahina, kung saan tayo mayroong tinatawag na weakest link sa ating mga puso, na kung saan doon minsan ginagamit ng diablo para tayo dayain. Pero may Panginoon na nakakaalam.
katulad ng karanasan ng mga alagad, bakit kayo natotroubled? And why do doubts arise in your hearts? Alam ng Panginoon ang puso ng mga anak ng Diyos. Alam ng Panginoon ang ating mga damdamin sa gabing ito. Alam na ng Diyos kung paano tayo nag-appreciate in little things. Hallelujah! Sa mga maliit na bagay, kung paano tayo appreciative sa mga gawa ng Diyos. Kung paano tayo mapagpasalamat, malaki man o maliit na bagay, ay lagi nang mumutawi sa ating mga puso sa ating mga labi ang papuri at pasalamat sa Diyos. Why are you troubled? Why you doubts arise in your hearts? Behold my hands and my feet, because Jesus was resurrected from the dead. Nagpakita siya, after 3 days, nagpakita siya sa mga alagad. It is I myself. Handle me, hawakan niyo ako and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see I have. So Jesus, sa pagpong ito, Jesus is telling them the truth. Kulang na lang sabihin ng Panginoon, I am He. Tulad ng text natin binasa sa Revelation, I am He that was dead and alive. Ako ito na nasa inyong harapan, sabi ni Jesus, hawakan ninyo ang aking kamay, tingnan niyo ang aking mga paa. Dahil ang Espiritu ay sabi diyan, walang laman at buto. As you see I have, katulad nakita niyo sa akin. So Jesus here is telling them the truth, speaking the truth. That Jesus is alive and well. That Jesus is in their presence, in their midst. Hallelujah. Na ang Panginoon na nabayubay sa krus, ipinako na matay, nilibing, ay bumangon na maguli. Kaya doon sa ating text na binasa, sabi niya kay John, fear not, huwag kang matakot. Sabi doon, balikan natin ang verse 8, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Kaya nga sabi siya sa inyo kanina, nawa sa gabing ito, meron nawa tayong tama na proclamation ng ating pananampalataya kung sino si Kristo sa ating buhay. Sabi diyan, I am the Alpha and Omega, who is and who was and who is to come, the Almighty. Sa Tagalog, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Meron pa bang ibang makapangyarihan ng Diyos maliban sa Diyos na nahayag sa magitan ni Kristo? Hallelujah! Meron pa bang ibang makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa? At nang sabihin ni Jesus, I am the Alpha and Omega. He's speaking of the beginning of the Word that was Logos. At ang sabi ni John, ang salita na ito ay nagkatawang tao. The Word was made flesh. At ang sabi ng testimony ng mga alagad, nahawakan namin ang katotohanan. Nakita namin ang truth, nahawakan namin siya, nakapership namin siya. Ang Diyos na nahayag sa laman. And that's why dito sa binabasa natin, Jesus Christ is speaking to His deity, na sa magitan niya ang lahat ng mga tinawag ng Diyos sa uling mga araw, lahat ng inilapit ng Diyos sa apana ng Panginoon ay hindi kayang galawin ng dyablo. Kaya nga sabi doon ng Panginoon, sila na inilapit ng Ama sa aking mga kamay, walang sino man ang makakaagaw dito. Are you grateful, church, sa gabi ito, mga kapatid? Like John, nakikita natin ang biyayang ito ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay John, do not be afraid. Sabi niya, fear not, John. Kaya sa gabi ito, ayun din ang aking iiwan sa atin, fear not, little church. Gaano man tayo kaliit ngayon sa paningin ng mga tao, masabi ko pa rin na kayo ang mga pinagpala ng Diyos sa uling mga araw, sa dahong ito, hallelujah, as we are celebrating His presence sa uling mga araw. Kayo ba ay grateful sa mga pagkilos ng Diyos sa ating panahon? Dalangin ko na kayo pa ay patibayin sa pananampalataya. Dalangin ko na kayo ay tumanggap pa ng mga gawa ng Diyos, ng mga pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa uling mga araw. Maranasan pa natin ang kadakilaan ng presensya ng Diyos.
Bagamat maaaring hindi tayo makakaharap, totally, minsan parang pinanghinaan tayo ng loob. Pero sino sa gabi ito magsasabi kay sarap sa presensya ng Panginoon? Si David mismo nagsabi, in His presence there is fullness of joy. Kaya sa panahon na ito, sabi ng Panginoon balikan na natin yun, fear not, I am the Alpha and the Omega. Now, ang Biblia ay nag-encourage sa atin na mag-proclaim ng truth, mga kapatid, because God Himself is the truth. His Word is truth. Sino sumasampalataya sa gabing ito? Ang Scripture ay nag-encourage sa atin, kaya sabi sa inyo kanina, kung hindi man tayo nasanay sa pagpapahayag, then it's about time to proclaim this truth, this faith sa ating panahon. Huwag na tayong panghinaan ng loob sa pagsalita ng may biyaya, of course, ng mayroong pag-ibig. Sabi ni Pablo, ating mo lang puntahan ng Ephesians chapter 4, verse 24, and that you put on the new man which was created according to God's in true righteousness and holiness. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Let each one of you speak truth. Let each one proclaim the truth. Let each one proclaim that Jesus is alive in His people. That God was in Christ, sabi ni Pablo, na ang Diyos ay gumagawa sa huling mga araw. Ang sabi ni Pablo, sa mga unang panahon, ang Diyos ay nangusap through prophets, but in the last days, Hebrews chapter 1, kung di ako nagkakamali. But in the last days, siya ay nangusap through His Son. At wala tayong ibang pinapakinggan kundi ang Panginoon na nasa ating kalagitnaan, speaking the truth in His church. At kung tayo ay tumanggap sa bagay na ito, tumanggap ng katotohanan, ng biyaya, ng kaligtasan, tayo rin naman ay tinuturuan to speak truth with his neighbor. Kaya kung sabi sa inyo kanina, hindi tayo magiging kimi para sabihin ang salita ng Diyos sa ating panahon. Proverbs chapter 12, verse 19. Bagamat mga kapatid, sa ating panahon ay maraming, minsan hindi kayang ipahayag ang bagay na ito, or maybe they are doubting the Lord that was risen. Pero as for me, dadahin ko na patuloy pa tayo bigyan ng tama na kapahayagan sa mga panahon na ito. Ang sabi ni Solomon, Proverbs 12, verse 19, the truthful lip shall be established forever. Sino pong mag-i-amen, mga kapatid? Ang labi ng katotohanan ay matatatag kailanman. Ibig sabihin, kung patuloy nating ipapahayag ang salita ng Diyos, ang katuwiran na ito sa magitan ni Kristo, you will be established forever. Hindi ka kayang gapiin ng dyablo, hindi ka kayang dayain ng anumang mga bagay ng sanlibutan, kahit man ang mga pangailangan, dahil ang iyong panampalataya, ikaw ay nakatayo sa isang matibay na pundasyon, which is Jesus Christ, hallelujah, na ito ang sabi ng pangaral, na ito ay tinanggihan ng Israel, ng mga Hudyo. Ang cornerstone ay kanilang tinanggihan, which is our sure foundation. At ang sabi ng Scripture, sino man tumawag sa Kanya ay hindi mapapahiya. Ang ating panampalataya ay nakatayo in a sure foundation. Sino pong magpasalamat sa gabi ito? Pwede natin palapakan ng Panginoon, mga kapatid. So, sabi diyan, the truthful lips shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. Kaya kung ating patuloy na ipapahayag ang kaligtasan, ang biyayang ito na ating tinanggap sa ating panahon, well, may bahagi tayo, sinabi doon ni Haring Solomon, you will establish forever. Ikaw ay manatiling matibay at malakas sa iyong paglilingkod sa Diyos. At minsan sinasabi natin, ang mga anak ng Diyos ay parang invincible.
Seems like kahit anong gawin ng dyablo na pagtutukso sa atin or mga panggigipit, ang mga anak ng Diyos ay parang katulad sa isang invincible na hindi natin nararamdaman by the grace of God. Ang laman ay nararamdaman ang bagay nito, pero ang ating pagkataong loob ay mayroong kalakasan na mula sa Diyos. Maaari ang nating laman minsan ay pinipigilan tayo, binabatak tayo, pinapahina sa panampalataya, pero ang ating pagkataong loob, sabi nga Jesus, ang laman ay mahina, ang ating mga espiritu ay nagnanasa. Kaya kung tayo ay magpapatuloy, desiring the truth, desiring the blessing, at ang panampalataya nagsasabi, hindi lamang sa mga bagay sa lupa, hindi lamang sa tinapay tayo mabubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos. Through His people, His servants. At kahit man kayo, ng mga ordinary na mga believers, hindi man tayo bahagi ng fivefold ministry, but when we speak the truth in love, mayroon laging kapangyarihan at kalakasan na tinatanggap ang mga tao na nakakarinig sa ating mga patutuong. Mayroong kalakasan na napuproduce sa biyaya ng Diyos. And that's why, yung tanong ko sa inyo kanina, ano ang role ngayon ng church sa ating panahon? Kayo na mga mananampalataya, anong ating mga tungkulin? Kaya nga salamat sa biyaya ng Panginoon na hindi man lagi na meron tayong gawain sa labas, katulad ng mga Bible study, pero pinapatunayan na meron pa rin pagtawag na ginagawa ang Diyos. Magpasalamat tayo na meron pa rin mga individual na ginagamit dahil meron mga individual na tatawagin pa ang Diyos sa huling mga araw. Hindi lamang tayo ang mag-enjoy ng blessing na ito. Meron pang mga sorrowful, meron pang mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan, ng patutuo ni Kristo. Mayroon pang mga tao na nauuhaw sa Diyos, maaaring hindi nila alam kung paano lumapit at kung paano sila sumampalataya. Nag-aantay na lamang ng tamang panahon by proclaiming the truth. May mga tao na nag-aantay na lamang na makarinig ng salita ng Diyos. Kaya sama natin lagi sa panalangin ang ating kapatid, Brother Emmy, kanyang pamilya, after ng anniversary, magpapatuloy ang gawain sa tahanan nila. Sa mga dati ng mga Saturday, dalangin nyo ang inyong mga magagawa sa gawain na ito. Now, sa John chapter 8, ating puntahan sa ilang mga sandali. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang pagpapahayag ng ating panampalataya kay Kristo, ay may kasama ito or ito ay kumbaga it's a way to demonstrate God's character and faithfulness. Ito'y pagpapahayag ng divine nature. Yung ating narinig last Sunday. So it's a proclamation, no, by preaching or by exhortation, by teaching. So ipinapahayag, proclaiming the truth, proclaiming the divine nature. At nawa nakita natin gaano kahalaga sa atin ang character na ito na mula sa Diyos, pananampalataya, faith, virtue, knowledge, temperance, ano pa doon? Patience, brotherly kindness, higit sa lahat ang pag-ibig. Sa John 8, ating puntahan, verse 31, sabi diyan, Then Jesus said to those Jews who believed Him, If you abide in my words, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Kung ang iglesyang ito'y manatili sa katotohanan, at sino ang handang manatili sa truth, mga kapatids? At handang magtiis because of the truth. See? Dahil maraming cause, maraming tawag niyan, mayroong mga cause, mayroong parang kapalit. Ang panampalatayang ito ay maraming pagluha. Ang panampalatayang ito ay maraming sakit, maraming tiisin. Kaya ang sabi ni Pablo, lahat ay aking naranasan. Katulad ninyo, marami na kayong karanasan by the grace of God. Pero sa mga panahon na ito, sa magitan ng mga salita ng Diyos na patuloy na nag-aakay sa atin sa buong katotohanan,
ay nagagawa nating sabihin, by the grace of God, I overcome. Ako'y isa sa mga na nagtatagumpay at mananagumpay ng mga anak ng Diyos. Do you have the testimony na meron kayong pagtatagumpay sa mga gawa ng sanlibutan? Meron tayong nilalakaran na isang tiyak na pananampalataya. Ang Panginoon ay kasama natin. Ang salita ng Diyos ay nasa atin. Kaya sabi ni Jesus, if you abide in me, if you abide in my word, sabi diyan, kayo nga ang aking mga tunay na alagad or disciples. At ang mga nag-iingat, ang mga nanatili sa salita, ay nakakaalam ng katotohanan. At ang katotohanan ang nagpapalaya sa lahat ng bagay. Kaya ako'y sumasampalataya sa gabi ito, mga anak ng Diyos. It's about time to proclaim. Kayo ay mga pinalaya ng mga anak ng Diyos. Huwag na tayo paghapi sa mga gawa ng kaaway. Huwag nawa na makapigil ang mga pangangailangan. Sabi ni Pablo, I keep on pressing on. Hallelujah! Dahil mga kapatid, sinabi ng Scripture na walang kapalit o walang katumbas ang ating mga tinitiis sa panampalatayang ito. Sa kalwalatian na nag-aantay. Kung kayo ay nag-aantay ng kalwalatian na pinangako ng Diyos sa mga banal, ang Diyos din nagagawa ng paraan para matiisan natin ang maraming tiisin sa buhay. At ang Panginoon din nagsabi na hindi tayo papahintulot sa mga tukso na higit sa ating mga kaya. Laging mayroong paraan ng Diyos. Di ba? Laging may biyaya ang Diyos. Laging sapat-sapat ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung tayo man ay pinanghinaan ng loob, meron pa rin paraan para hingin ang kalakasan na mula sa Diyos. Humingi ng dalangin sa mga kapatid. At kung alam natin na mayroong mga ganitong kalagayan, then sama-sama nating idalangin sa Diyos sa gabing ito. Now, sa mga ilang sandali, ang Scripture ay nagpapakita na kapag ating i-confess ang Panginoong Jesus, if we will confess that Jesus is Lord, ito ay isang mahalagang bahagi ng pagpapahayag ng ating pananampalataya, believing na ito ay magdadala into salvation. Katulad natin nang tayo ay makarinig ng salita ng Diyos, ng mga pangaral, and eventually, tayo ay sumampalataya at nabautismohan. Kaya yung pagpapahayag ng truths, ng salita ng Diyos, it will always lead to salvation. Kung ating patuloy na ipapahayag ang Panginoon sa ating kalagitnaan, sa ministry na ito, then, ang Diyos mismo ang gagawa ng parang para Kanyang ilapit ang mga hirang, mga pinili ng Diyos before the world was formed. Chapter 10 ng Romans, ating tingnan, verse 9. Sa ilang mga sandali na lamang, mga kapatid, and we will close. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. So malaga po yung pag-confess. That's why ang ating paksa is proclaiming Jesus who is alive forevermore. Kapag daw ating papahayag sa ating mabibig ang Panginoong Jesus, believing in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. So mayroong resulta, mayroong pagliligtas na ginagawa ang Diyos. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kaya hindi tayo magiging kimi in confession, in proclaiming. Kapag tayo nasa presensya ng Panginoon, no? Kahit hindi sa labas, kapag tayo nasa loob ng fellowship, ng gawain, ng presensya ng Diyos, ay bahagi ito yung confession natin ng ating pananampalataya. Kaya sabi sa inyo kanina, kung tama ang ating pagpapahayag, then tama ang ating pananampalataya na tinanggap sa ating panahon. Pero kung yung pagkakilala sa Panginoon ay
tao lang, katulad ng tinuturo ng iba din, hindi yan ang tunay na pananampalataya na dumating sa mga apostles. Hindi 'yun ang tinuro ng mga nauna sa atin, ng mga naglay ng foundation like Apostle Paul. Para sa atin, he is a precious stone, sabi ni Peter. Siya ay isang mahalagang bato para sa atin. Parang katulad ng isang kayamanan na kapag ito'y nasa iyo, ay sinasabi nila na ikaw ang masayang tao sa ibabaw ng lupa. So sabi diyan, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from dead, you will be saved. So mayroong laging kaakibat na kaligtasan. Ang kaligtasan ay dumarating sa mga tao. Sa papaanong paraan? By proclaiming the truth. At ang sabi natin, binasa, sabi ni Jesus, you will know the truth and the truth will set you free. Kapag may mga tao na nakarinig ng biyaya ito, then ang mga tao ay nakakalaya. If you will proclaim with your mouths, believing in your heart. Kaya sa gabi ito, ayusin pa ng Diyos ang ating mga puso. Alisin pa ng Diyos ang mga doubt, kung meron tayong mga doubt. Salamat sa testimony kanina. Bagamat totoo nakakalungkot, mawalan ng trabaho, minsan ay malulumbay tayo. But we are confessing, we proclaim that my Lord is sufficient. Na ang Panginoon natin sa dahong ito ay buhay na Diyos na may magagawa sa ating pangailangan. By proclaiming what faith you have received. Hallelujah. So yun ang pinapakita ni Pablo, by confessing in your mouth, by proclaiming the Lord Jesus, by proclaiming His name, laging mayroong paraan, laging may magagawa, laging ang sabi natin inawit kanina, ang mga gawa ng Panginoon, ang mga himala ay nasa mga daan na. Ang mga katugunan ng Diyos sa ating mga kahilingan ay nasa mga daan na. Sino sumasampalataya sa gabi ito? Sino ang kasama ko na magpo-proclaim, hallelujah, magpapahayag na ang Diyos ng ating mga magulang ay Diyos natin sa uling mga araw. Siya na tumawag ay hindi nagkukulang. Siya na tumawag ay hindi nagbago ng kanyang pangako, ng kanyang mga salita. At kung tayo manatili sa kanyang salita, sabi ni Jesus, if you will ask anything in my name, you will receive it. Tanggapin nawa ng mga anak ng Diyos ang inyong mga dalangin, ang inyong mga puso. Tanggapin ng ating kapatid, Brother Ronald, ang kalakasan na mula sa Diyos. Ating isama ang mga nanghihina sa panampalataya. Ating isama sa panalangin, sila na may mga pangailangan sa gabing ito. Sino kasama ko magsasabi, walang imposible sa Diyos. Hallelujah! Sa Diyos ay walang imposible, may magagawa ang Diyos. By believing, by proclaiming what is inside of your heart, ano man ang kasaganan ng ating mga puso, yun ang ating ipinapahayag. Kaya sabi ng Panginoon kay John, fear not, I am the Alpha and Omega. Verse 8, balikan natin. Says the Lord, who is and who was, and who is to come. Tayo ay sumasampalataya na siya ang kahapon, ngayon, at sa darating. Kaya pagdating sa verse 17, sabi diyan, do not be afraid. Sabi kay John, I am the first and the last. Siya yung naroon sa pasimula, siya ang naroon sa dulo. Kaya sabi sa inyo one time sa pangangaral, Jesus Christ is the Alpha and Omega, looking everything sa buhay natin. Nalalaman ng Panginoon ang lahat ng bagay mula sa pasimula ng ating buhay hanggang sa dulo na plano ng Diyos. Kaya sarap makita sa Scripture na ang kalwalatian na ipinangako ng Diyos ay nag-aantay sa kanyang iglesia. Nang sabihin ni Pablo, ang mga tinawag ay kanya rin namang inaring ganap. Sinong inaring ganap sa gabing ito? Hallelujah! Bagamat hindi tayo deserve, hindi tayo karapat-dapat, pero tayo ay pinagindapat ng biyaya ng Diyos by His blood. By His, sa magitan ng kanyang salita, tayo inaring ganap ng Diyos. At ang mga inaring ganap ay mga tinawag. Sino mga tinawag sa mga ano ito? At ang mga tinawag ay kanyang niluwalhati din naman.
So ano ang ating hinihintay? Ano nag-aantay sa huling mga araw nito para sa atin? Isang maluwalhating panahon o araw ng katawang mahina ay pupuspusin ng Diyos, lulubusin ng Diyos ng kalakasan at kapangyarihan. Yan ay pangako ng Diyos sa ating panahon, mga kapatid. I am the first and the last, and the living one. I was dead, and behold, I am alive forevermore. At ang sabi ng Panginoon, I have the keys of death and of Hades. Parang sinasabi ng Panginoon sa ating panahon, do not be afraid, do not fear. Church, anak ng Diyos, huwag kang matakot sa mga pangailangan. Anak ng Diyos, huwag kang matakot sa mga karamdaman. Anak ng Diyos, huwag kang matakot sa pandaraya na ginagawa ng dyablo sa limang araw. Manatili ka sa kanyang Diyos, at ang Diyos ay gagawa para sa iyo. Ang ating talian sa lupa ay tinatalian ng Diyos sa langit. Ang ating kinakalagan sa lupa ay kinakalagan ng Diyos sa langit. Ibig sabihin, mayroong laging backup o laging mayroong response ang Diyos sa ating mga panalangin, sa ating mga pangailangan. And that's why, mga kapatid, before I close, ano yung bagay na ating ipinapahayag? Kapag tayo ay magpapahayag, if we confess that Jesus is Lord, ating ipinapahayag ang divine nature ng Diyos. Because ang buong kapuspusan ay nanahan kay Kristo, and everything was in Christ, manifesting kung ano ang mayroon ng Diyos, kung anong katangian ng Diyos, ay nahayag kay Kristo, at kung anong katangian meron si Kristo ay nahayag sa iglesia. Kaya kung anong katangian meron ng Diyos, di ba sabi ni Peter, sabi doon, tayo ay nakapartake ng divine nature. Kaya hindi po, tawag niyan, hindi maliit na bagay ang tinanggap lang natin, mga kapatid. I just want to say sa bawat isa, ang nasa atin ay, paano bang pwedeng sabihin, ang buong plano, ang buong gawa ng Diyos ay Kanyang ipinakilala sa buhay natin. Ang buong kapasya ng Diyos ay ipinakita dito kay John at sa maraming mga bagay. Alam natin, ang aklat ng Revelation ay kapahayagan ni Kristo para sa iglesia, at marami siyang binuksan, maraming mga bagay na pinakita sa atin. Well, we're just grateful and thankful sa biyaya ng Diyos na makita ang mga bagay na gagawin ng Diyos ay naharap. Pero bagamat nakita natin sa Scripture, sa aklat ng Revelation, na hindi lahat doon ay magiging part tayo, because kailangan tayong agawin ng Panginoon. At ang lahat ng bagay na Kanyang plano sa ibang lupa ay Kanyang pangyarihin na hindi na kabahagi sa iglesia ng Diyos o sa bride ni Kristo. Katulad ng Great Tribulation at marami pang iba. Ang sabi sa Hebrews chapter 7, punta natin sa ating pagtatapos. Sa verse 15, and this is clearer still, so I'm reading the NASB version. If another priest arises according to the likeness of Melchizedek, who has become a priest not on the basis of a law and physical requirement, but according to the power of an indestructible life. Si Kristo ay mayroong pagkasaserdote like Melchizedek. But, sabi diyan, hindi siya based sa law, sa kautusan, but according to the power of indestructible life. Sabi diyan, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang hanggan. So when we proclaim, when we confess the Lord Jesus sa ating mga buhay, ang ating pinapahayag ay ang buhay ng Diyos na nahayag kay Kristo na nasa iglesia ngayon. Sino sa inyo sumasampalataya that you have the life of God? Na tayo tumanggap ng buhay na mula sa Diyos. Yung sa Greek word, it is zoe. It is the life of God that is in the church. At ang iglesia po ay walang sariling buhay, wala tayong sariling buhay na sa atin. Hindi natin kaya magtagumpay sa gawa ng dyablo kung walang buhay ng Diyos
na tinanggap ang bawat isa. Kung walang kapangyarihan na mula sa Diyos. So ang sabi dyan, verse 16, who has come, not according to the law of fleshly commandment, but according to the power of an endless light. Sa King James Version. Ang pagparito ng Panginoon ay sa magitan ng kapangyarihan ng ng buhay na walang hanggan. At yun dahilan, kung ating mabalikan sandali, ang sabi doon, I am He that liveth. If we will proclaim that Jesus is Lord, we are proclaiming that He lives forevermore. He was dead, ang sabi niya, but behold, sabi niya kay John, yet I live forevermore. Para sinasabi ng Panginoon, kung ikaw dyan ay magpapatuloy sa sampalataya, hindi ka mapapahiya sa iyong pananampalataya. Kung ikaw ay manatili sa akin, may kilala mo pang lubusan, ako na iyong Panginoon. Na ako na minsan namatay, ngayon ay nananatiling buhay magpakailanman. Salamat sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, because ang ministry ay itinayo ng Diyos sa kapangyarihan ng Kanyang salita. Ang iglesia nito, ang ministry na ito, for so long, for how many years, ay hindi tayo makapagpatuloy kung walang buhay na ipinagkaloob ang Diyos sa bawat isa. Kung hindi ang Kanyang kapangyarihan ay nanatili, nanaan sa atin by His Spirit, hindi natin kayang harapin ang lahat ng trials, lahat ng pagsubok. Lahat tayo ay susuko sa maraming kaguluhan ng sanlibutan, mga pangangailangan. Pero ang sabi pa nga ng salita ng Diyos, siya na sa atin na hihigit na malakas. Sinong sumasampalataya sa gabi ito? Sino ang magpapahayag na ang Panginoon, na ang Kristo ay ang siyang Panginoon ng Iglesia sa uling mga araw na ito? At dakila siya na nasa atin kaysa Kanya na nasa libutan. Ating palapakan ang Panginoon, mga kapatid. Can we say, praise the Lord? Hallelujah! If you believe it in your heart, ang sabi ng salita ng Diyos, then ang ating mga labi ay magpapahayag. Napuntahan sa dali itong Psalms 18, sa ilang mga talata na lamang, verse 46, the Lord lives. Pinakita na kay David, the Lord lives. Blessed be my rock, and exalted be the God of salvation. Ipinakita na kay David, ang Panginoon ay buhay. Siya ang kaniyang buhay na bato, at siya ay itataas, and exalted be the God of my salvation. Now, if we go to Romans chapter 6, verse 8, ganito ang declaration naman ni Pablo. When he understand this gospel of our salvation through Christ. Sabi niya, now if we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Do you believe it, church, sa gabing ito? Knowing that Christ, knowing the truth about Him, knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over Him. Nakita niyo ba yan, mga kapatid? He is never to die again. Minsan lang namatay ang Panginoong Yesus at siya'y nabuhay na maguli, and death has no dominion. At mapalad siya na sasampalataya sa Kanyang pangalan, sa Kanyang dakilang kalwalatian. Dahil merong buhay na walang hanggan na nag-aantay. Hebrews chapter 1 verse 3, this is what I'm talking about kanina. Sino ito nabubuhay na magpakailanman na ipinapahayag ng mga pagtuturo ng salita ng Diyos? Hebrews 1 verse 3, who being the brightness of His glory, ang tinutukoy dyan ay ang Son of Man, ang Son of God, which is the Lord Jesus. He is, sabi dyan, being the brightness of His glory and the express image of His person, upholding all things by the word of His power. If we can only imagine how the Lord, if Jesus speaks something, ang Kanyang salita ay laging nagpuproduce ng kapangyarihan. Kaya nga lahat ng dyablo, lahat ng kaaway lahat ng mga tao na inaalihan ng dyablo sa kanyang panahon, kapag siya ay nagsasaway, tumatakas ang mga demon spirits. Lahat ng kaaway ay naninikluhod sa Panginoon. One time, sabi ng mga demonic spirit, ngayon na ba ang panahon para kami ay yung puksain?
Sabi ng Panginoon, hindi pa ninyo panahon, kaya ang mga demon spirit na nandun sa tao ay nilipat ng Panginoon doon sa mga baboy. Di ba? Alam natin ang story niyan. Lahat ay luluhod. Lahat ng tunay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabi. Ang iglesia ito, for so many years, established sa faith, established sa panampalataya. Kaya kahit kinuha ng Panginoon ang kanyang mga lingkod, hindi na bago ang panampalataya, ang declaration ng panampalataya. Ang panampalataya ito ay nagpapatuloy. Hindi na bago ang principle ng gospel, hindi na bago. Of course, mababago yan pag meron tayong self-interpretation. Pero salamat sa biyaya ng Diyos dahil siya ay sagana sa pagpapahayag sa iglesyang ito. Ibig sabihin, ang truth ay nagpapatuloy sa ating kalagitnaan. So speaking about the Lord, confessing about the Lord, ay ating ipinapahayag that He is the express image of His person and He uphold all things by His word. When He had by Himself purged our sin, sat down at the right hand of the Majesty on high. So sino ito mga kapatid na ating pinupuri at sinasamba? The Lord Jesus Christ. He is the express image of His person. Siya ang nag-iisang persona ng Diyos na ang buong kapasyahan ng ang fullness ng Diyos ay nanahan sa Kanya. Kaya naman kapag siya ay nagsalita, may kapangyarihan. And that's why if we believe in Him, kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya, tayo ay nagko-confess, tayo ay nagpapahayag na ang pagpapahayag nito ay nagdadala sa atin ng kaligtasan ng pagliligtas na ginagawa ng Diyos. Even hanggang sa ating panahon. So binasa natin kanina, balikan ko lamang yung Romans chapter 10. So, I think nabasa na ba natin yan? O kung hindi pa, we will read it. So nabasa natin yan. If we confess our Lord, then darating ang pagliligtas na gagawin ng Diyos sa buhay ng mga tao. Kaya sabi ko sa inyo kanina mga kapatid, na bagamat ito ay ating tema sa ating church anniversary, pero hindi lamang ito mag-i-stay sa loob ng gawain. Kailangan natin magpatuloy, kailangan natin magpahayag sa loob ng gawain na ito at hanggang doon sa labas kung saan maririnig ng mga tao ang tinig ng Diyos sa magitan ng kanyang iglesia. So by confessing it, by proclaiming the truth, kapag ating ipinahayag ang Panginoon that He is the first and the last, sabi sa ating text, that He is who lives and was dead, and behold, sabi niya, I am alive forevermore, and I have the keys of Hades and of death. Kapag tayo ay nagpapahayag sa magitan ng pangalan ng Panginoong Hesus, ipinapahayag natin ang kanyang kapangyarihan laban sa kamatayan, laban sa lahat ng gawa ng kamatayan sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kaya nga si Pablo ay kanyang hinamon ng kamatayan, "Death, where is your sting?" Dalahin ko sa gabi ito na pagtibayin pa ng Diyos ang ating pananampalataya. Dalahin ko sa gabi ito, dagdagan pa ng Diyos ng karanasan ng ating paglakad sa pananampalataya. Iparanas pa ng Diyos sa atin ang mga dakilang mga bagay. Sino sa inyo ang mayroong pananampalataya na kahit gaano kabigat ang karamdaman, may magagawa pa rin ng Diyos? Siya nagsabi, by His stripes, we are healed. Hallelujah. And if we will proclaim that Jesus is alive today and He is alive forevermore, ano man ating idalangin sa Kanya, ay meron laging kaparaanan ng Diyos. Laging may magagawa ang Diyos. Laging mayroong kalakasan na ipagkakaloob. Laging may biyaya na ibibigay sa iyo, kapatid. Sino ka man na nangailangan sa gabing ito, sagana ang biyaya ng Diyos sa iyo. And for that, the Lord is worthy of all praise. Hallelujah. Those who receive the blessings, those who receive this grace, this faith sa ating panahon, hallelujah, ang Diyos pa ang magbuhos ng sagana pang biyaya para sa iyo. Sino ang nagdidesire pa ng mga bagay na ito? Handa niyo ba ang pasalamatan ng Panginoon sa gabi ito, mga kapatid? Handa ba natin siyang itaas sa darating nating anniversary, mga kapatid?
dakilain pa siya sa buhay natin that He is Lord of Lords and King of Kings ng buhay natin. Hallelujah. The last verse na gusto kong basahin sa Revelation chapter 5, and we will pray. Revelation chapter 5, sino ba itong sinamba ng buong kalangitan, ng buong creation? Tingnan niyo mga kapatid, Revelation chapter 5, verse 13. So ang setting dyan is in heaven when the Lamb claimed the book of redemption. Ang sabi dyan, walang sino mang karapat-dapat na kumuha ng aklat ng katubusan, and John wept so much. Pero merong nagsalita, sabi ng isang matanda, sabi doon, wag kang umiyak dyan dahil merong isang worthy. But I think sa verse 13, sabi dyan, and every creature which is in heaven. So imagine niyo yung buong kalangitan, and on the earth and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, I heard saying, lahat ng creation, the whole creation, ay nagpahayag sa magitan ng bagay na ito, declaring, proclaiming, sabi dyan, worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. And this is what we are doing sa ating panahon. Huwag kayong maubusan, huwag kayong titigil sa pagsamba, pagpupuri, pagpasalamat sa Panginoon. He's worthy of all things to receive, sabi dyan, power, riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Because of Him, kung wala siya, wala rin tayo sa gabi ito. Kung wala ang Panginoong Hesus, wala rin tayong kaligtasan. Kung hindi sa Kanya, maaring tayo ay nasa kadiliman, maaring tayo nasa mga lusalok pa ng kasalanan. Hirap na hirap tayo sa buhay na ito makalaya. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na ikaw ay mayaman sa ibabaw ng lupa, ay hindi ka na makakaranas ng kahirapan sa panahong darating. Maaring ngayon ay masaya ka, sabi ng Scripture. May mga tao na ngayon ay tumatawa sila. I think sa aklat ng Solomon, sa Proverbs. Pero pagdating sa end, sa dulo, they will cry. Sabi ng Scripture, mas mainam nang umiyak tayo ngayon at sa dulo ay tayo ay magsasaya ng may kagalakan. Tawag niya, pinapakita ng Scripture na sa mga panahon na ito ay maranasan natin yung pagluha, pagtangis because of many things na pinapahintulot ng Diyos na Kanya pinangyari sa bawat isa. Pero yung dulo ay nag-aantay ng isang kagalakan. Diba? Isang kagalakan na nag-aantay. Unspeakable joy, hindi maipaliwanag na kagalakan. Kaya sa panahon na ito ay pinakita kay John ang bagay na ito. Ang buong creature ay sumamba sa Diyos sa umagitan ng Panginoong Kristo Jesus. Sabi diyan, then the four living creatures says, Amen. Nang marinig ni John ang buong creation ng Diyos, ay nagbigay galang, honor, nagbalik ng papuri sa Panginoon. Ang sabi diyan, then the four living creatures said Amen, and the 24 elders fell down. So katulad ng mga binasa natin kanina, because of His mighty presence. And the 24 elders fell down and worshiped Him who lives forever and ever. Mga kapatid, sino itong sinamba ng buong kalangitan? Siya na nagsabi, I was dead and alive forevermore. At sino ang ating sinasamba ngayon? Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng Kaniyang mga salita sa ating panahon, nahayag sa laman, napako sa krus, namatay, ibinangon ng Diyos sa ikatlong araw at umupo sa luklukan ng Ama. Sa kalwalatian ng Diyos. And siya ay nag-declare, I am the Alpha and Omega. I am He who lives, sabi sa verse 18, kung ating mabalikan, and was dead, and behold, I am alive forevermore. Kaya nga sabi ko sa inyo kayo sa pagkatapos mga kapatid, kung alam lang natin ang tama na pagpapahayag sa Panginoon, ito ay mayroong kapangyarihan sa atin. Kahit gaano kahirap ang buhay na ito, mayroong kapangyarihan sa mga anak ng Diyos. Nasa inyo ang kalakasan ng salita ng Diyos, nasa atin ang kapangyarihan.
ng salita ng Diyos. Ating palapakan ng Panginoon. He's worthy of all the praise and honor, and we will proclaim it, Lord. We will shout and proclaim that He is alive and well sa uling mga araw, that the Lord lives forevermore. Tayo miyubukot na nalangin, aming Diyos, na dakila, banal, tapat magpakilanman. We praise Your name, O God. We declare Your name, Lord Jesus. Ipinapahayag namin Ikaw na Diyos na nahayag sa magitan ng Panginoong Yesus at sa Kaniyang laman ay nahayag ang lahat ng bagay. Sa magitan niya ay nakita namin ang kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah. Sa magitan niya ay nakita namin ang kalakasan ng Diyos. Sa magitan niya ay nakita namin ang buong kapasyahan ng Diyos. Purihin ka, Amang Banal. Salamat po. Salamat sa iyong ang mga salita na patuloy na buhay at nangungusap. Hallelujah. Declaring, proclaiming kung anong uri ng panampalataya ang aming tinanggap sa uling mga araw. Hallelujah. Ikaw ay aming pinupuri at sinasamba, tinataas sa Diyos. Salamat, Panginoon, for giving us this joy in our hearts. Salamat, Panginoon, na kahit man kami ay may kalumbayan dahil sa ilang mga bagay, Ikaw ang Diyos na patuloy nagkakaloob ng kagalakan. Kagalakan na hindi mapapalitan ng mga bagay sa lupa. Kagalakan na maghahari sa amin magpakailanman. Though this flesh, hallelujah, be consumed, kahit man ang laman ito ay pahintulot mong kainin ng uod. Hallelujah. Showing na ito'y maaring madissolve, matunaw, malusaw. Pero meron ka nang inihandang isang katawan, O Diyos, na maluwalhati. Hallelujah. Meron ka nang ibinigay na pangako. Hallelujah. Isang araw sa isang kisap mata, we shall be changed. Hallelujah. At kami magiging bahagi, O Diyos, ng kalangitan na sasamba at pagpupuri sa iyo. Hallelujah. Sambahin ang Panginoon, ang mga Panginoon. Sambahin ka, O Diyos, na dakila sa lahat, who lives forevermore sa buhay ng iyong iglesia. Ang banal, purihin ka sa gabi ito. Salamat po, Diyos. Salamat sa iyong mga salita. Salamat for giving us this opportunity to know you well, O God. Tunay, you deserves all. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat. Aming pinapahayag ng aming mga puso. Panampalatayang ito, Diyos, mula noon hanggang ngayon. Hallelujah, hindi mo kami pinabayaan sa aming mga pangangailangan. Ang ministry na ito ay umabot in 44 years dahil sa iyong biyaya na sumagana, Panginoon, sa iyong iglesia. Naabot namin ang mga panahon na ito, O Diyos, hindi sa aming sariling lakas, sa aming talino at lakas, kundi sa iyong kapangyarihan. Ikaw na nagsabi, it's not by our might, not by our power, but by your Spirit, O God. Salamat, sinamahan mo kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, pinalakas mo kami sa aming panampalataya. Salamat, tinanggap mo kami, O Diyos. Hallelujah. Kahit man kami nagkulang, naging mahina, bagamat minsan ay nagkukulang at nakakagawa pa ng mga kahinaan sa laman at maaring nagkakasala unintentionally, Lord. Have mercy on us, Lord God. Pagpatawad mo pa kami sa aming mga kulang, sa mga kahinaan ng laman. Lord, Ikaw ay aming tinataas. Pinupuri, pinapasalamatan. Sambahin ka, O Diyos, sa iyong dakilang pangalan. Bless your people, bless your word, bless those na nasa mga bahay, nasa mga tahanan. Bless them with your strength, O God. Sa may mga nangailangan pa ng biyaya ng kalakasan, physically, kagalingan, materially, Lord, mga finances. Bless them, O God, ng lahat ng biyaya, Panginoon, according to your word. Bless our anniversary, Lord. Bless mo bawat isa, Panginoon, at ang lahat ng bagay aming pinagkatiwala sa iyo na meron kang magagawa sa lahat ng aming pangailangan. All the blessings and honor belongs to you sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. And everybody say, Amen and Amen.